pagbibigay galang po sa banal na salita natin pinamalapain ni Jesus. Tayo muna po, minamahal. Malandalay pong tumayo at narito po, akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mami na mahal. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Rondo. Maganda nga po, mami na mahal. Manalangin muna tayo bago tayo dumako sa mensahe ng ating dakilang Diyos para sa ating mga anak ng Diyos. Manalangin po tayo, mga minamahal. Dakilat na pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pamahal na Panginoon, kami pinagpupuri, nagpapasalamat, dakilang Diyos. Binigyan mo kami muli ng dakilang pribileyo na kami po'y nakapagpuri, nakapaglingkod muli sa dakilat banal na pangalan, mala Panginoon. Salamat sa mga kapatiran po namin, mala Panginoon, na muli mong dinala sa banal na gawain, O Diyos, upang makasama namin sa pagsamba. At higit sa lahat, mala Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At dalangin po namin, patawarin mo po kami, minsan pa sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan na narito ngayon, mala Panginoon. Idinadalangin po namin, O Diyos, gawin mo po kung maging karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa amin, mala Panginoon. Ang mga salita mo patuloy ang lumilinis sa amin, mala Panginoon. Dahil sa iyong mga salita, mala Panginoon, kami po yung nababago araw-araw, dakilang Diyos. Kaya patuloy kayong mangusap sa bawat sa amin, mala Panginoon, linisin mo ang aming mga puso. Patuloy mo kami dalisayin sa pamagitan ng mga banal na salita, mala Panginoon. At aming sinasaway lahat ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal ng maminamahal. Bago natin na basahin ang ating mga pambungad na talata, dito po, maminamahal, sa Roma, Kapitulo 12, talatang 1 at talatang 2. Mamaya sunod natin ng Roma 6, talatang 13, 16 at 18, mga minamahal. Basahin muna natin ang mga sumusunod na talata. Ako po nagpapaabot, maminamahal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat po ng mga beloved workers, sa lahat po ng ating mga beloved preachers, ating beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, mainit at matapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa mga bisita po natin, maminamahal, welcome po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa labas ng ating bansa. Mga kapatiran natin sa ibayong dagat, maminamahal, magandang gabi o magandang hapon po sa inyong lugar. At nagpapaabot din po kung dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeda, our beloved pastor, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family. At patuloy po natin pag-alaala sa mga di malilimutang aral natin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa dakilang Diyos na pinaglilingkuran natin, maminamahal, noon hanggang ngayon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Maminamahal, kayo hindi buksan po natin ang ating pambungad ng mga talata. Roma 12, 1-2 at Roma 6, 13, 16 at 18. Dito po sa Roma, Kapitulo 12, talatang 1-2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Roma 6, talatang 13, 16 at 18. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. 16, hindi pa ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima
ay kayo'y mga alipin na iyong inyong tinatalima. Maging sa kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapabaging matuwid. 18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay maging mga alipin kayo ng katwiran. Amen. 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 Maminamal ang ating pong paksa ay pamagitan po nating rededication. Rededication. Ang ibig sabihin, maminamal ng rededication, ito po ay renewal of our vow to God. Renewal. Muli nating nire-renew, maminamahal ang pag-aalay natin ng buhay natin sa Diyos. Rededication. Maminamahal ang rededication, ito po ang pinakasekreto. Pinakasekreto ng mga anak ng Diyos, maminamahal, bakit hindi sila nanlalamig sa paglilingkod sa Diyos? Hindi sila, mga minamahal, nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila napapabayaan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, maminamahal, kapag bawat taon nadadagdag, bawat taon na pumapasok, maminamahal, ay meron tayong tinatawag na rededication. Ito yung sekreto, maminamahal, para hindi tayo manghina, hindi tayo maging pabaya, at hindi tayo mawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan lagi nating i-rededicate. Muli nating ialay ang buhay natin sa Diyos. Kasi sa Biblia, maminamahal, sabi ng Revelation chapter 3 verse 15 and 16, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Minsan mainit ka, at minsan malamig ka. Kung gayon, ikaw ay malahininga. Sabi ng Biblia, ang mga malahininga, sabi, hindi ka mainit at hindi ka malamig, isusuka kita. Isusuka kita. Sabihin, hindi ka makapasok sa karya ng langit pag ang paglilingkod mo ay lukewarm, malahininga. Sometimes mainit, sometimes malamig. Parang klima. May panahon na mainit, may panahon na malamig. Hindi ganon, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos. Kaya, hindi sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na kailan siya babalik. Walang nakaalam, sinabi kahit mga anghel. Walang nakaalam ng kanyang pagbabalik, pero anytime, kahit anong oras, kahit anong taon, maminamahal, anytime bumabalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya niya sinabi, maminamahal, kaya nga sinabi ng Mateo 24:36, walang nakakaalam ng kanyang pagparito para manatili tayong mainit. Para hindi tayo maging malahininga sa paglilingkod. Kasi pag mayroon takdang panahon, maminamahal, ang pagparito ng mahal na Panginoon, at alam natin kung kailan paparito mahal na Panginoon, nababasa na ng Diyos ang ating puso, nababasa niya na ang ating isip. Magpapalamig-lamig tayo sa mga ilang panahon, at pag alam natin na malapit ang bumalik ang mahal na Panginoon, tsaka tayo magpapakainit. Nababasa ng Diyos yan. Amen? Kaya ang sekreto, maminamahal, upang tayo po ay laging mainit. Ang sekreto upang lagi tayong revive. Lagi natin nararanasan ng revival ng ating pananampalataya. Maminamahal, ang sekreto po ay rededication. Muli nating ialay ang ating sarili sa Diyos. Isipin natin ngayon, bagong mananampalataya na naman tayo. Isipin natin na ngayon ay bago tayong mananampalataya, tayo'y newcomer, bagong bautismo, bagong ligtas. At gaya noon, maminamahal, nung tayo mga bagong ligtas, napakainit natin, napakaalab ng paglilingkod natin sa Diyos. Sabik na sabik tayong dumalo. Nandun ang excitement,
Gusto natin palagi gawain, mga minamahal, nung tayo mga baguhan. Ganun ang ibig sabihin ng rededication. Amen? Sabi ng talata, mga minamahal, why we should rededicate our lives. Paano? Bakit natin kinakailangan laging iaalay, muling iaalay ang ating buhay sa Diyos? Bakit kailangan natin ito? Rededication. Dahil, maminamahal, sabi ng Biblia, marami po tayong pagkukulang because of our shortcoming. Marami po tayong nakakaligtaan bilang mga mananampalataya. Amen? Marami tayong napabayaan sa paglilingkod sa Diyos. Because of negligent. Yung tinatawag maminamal na shortcoming, mga negligent, iniwan natin ang ating unang pag-ibig. Nagiging makasanlibutan tayo, mga minamahal, pag tayo po ay tumagal na sa paglilingkod sa Diyos, nakakalimutan natin kung sino tayo at ano tayo. Amen? Because of our shortcoming, ang dami nating pagkukulang, ang dami nating pagkakamali. Yun lang pagpapabaya, maminamahal, kasalanan na yan. Napakaraming magagawa nating kasalanan kapag tayo po'y nagpabaya. Kaya sabi ng Jeremiah chapter 48 verse 10, sumpain ang mga nagwawalang bahala sa gawain ng Diyos. Sumpain ang nagwawalang bahala sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, maminamahal, we need rededicate. Because of our negligence, He left our first love. Iniwan natin ang ating pag-ibig sa Diyos nang hinawa na tayo, mga minamahal. Maraming Kristiyano nagsawa na. Nainip na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Naumay na sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi rito, mga minamahal ng banal na kasulatan, bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, bago natin makita ang pagliligtas ng Diyos, we need revival. Kailangan natin ng revival. Kailangan natin punuan ang mga pagkukulang natin sa Diyos. Babalik siya, maminamahal, sabi ng hindi mo nalalaman, hindi mo inaasahan at hindi mo iniisip. Kaya kailangan lagi kang nagbabantay. Sabi rito, ito yung paraan para mapunuan ang pagkukulang natin dito sa Lucas, Kapitulo 3. Basahin po natin Lucas, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6. Sabi rito, maminamahal, tunggayan niyo po dyan sa inyong mga banal na kasulatan. Dito po sa Lucas, chapter 3, verse 5 and 6, lahat ng libis ay tatambakan at pababain ang bawat bundok at burol. At ang liko ay matutuwid at ang mga daang bako-bako ay mga papatag. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Amen. 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 Makikita natin, maminamal, ang pagliligtas ng Diyos. Pag sabi ng banal na kasulatan, maminamal, the valley shall filled. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mga libis dapat tambakan. Sa espiritual, ang ibig sabihin niyan, lahat ng ating mga pagkukulang, punuan. Yung libis na kulang ng lupa, tatambakan. Ibig sabihin, yung mga pagkukulang natin, mga minamahal, punuan mo yan. Pag dumating ang ating mahal na Panginoon, napakarami mong shortcoming, napakarami mong mga pagkukulang sa pagdalo, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagsunod ng kabanalan, sa pagpapagamit sa Diyos, ang dami mong mga pagkukulang, maminamahal. Pag bumalik ang mahal na Panginoon, sabi, hindi mo makikita ang pagliligtas ng Diyos. Kasi ang rapture, maminamahal, sabi ng Biblia, mystery. Secret. Nag-rapture na, maminamahal, na wala ng mga Kristiyano, pero ikaw na naiwan, hindi mo alam na nag-rapture na. Ito'y mystery. In a twinkling of an eye, in a moment, sabi, sinasaysay ko sa inyo ang isang misteryo, isang hiwaga.
na hindi lahat tayo ay mamamatay, kundi ang iba sa atin ay kukunin. In a twinkling of an eye, in a moment, sa isang saglit, sa isang kisap mata, pagpikit mo lang, hindi mo malalaman na nagkaroon na ng rapture, mga minamahal. Sandaling-sandali lang. Kaya nga, mga minamahal, punuan mo ang iyong pagkukulan. Pag naiwan ka sa rapture, hindi mo alam na naiwan ka na sa rapture. Akala mo normal lang. Akala mo, tamang-tama lang. Akala mo kung ano yun noon, ganun din ngayon. Pero hindi mo alam may naganap ng rapture. Pagpunta mo sa bahay-sambahan, wala na ang mga mainit na mga mananampalataya. Makita mo rito yung mga malalamig na akala nila wala pa ring rapture. Magkikita-kita kayo, uy, tayo na lang. Bakit asan na yung iba? Baka nanlamig na. Pinagpala pala tayo na lang ang natira. Akala mo kayo na lang ang naglilingkod sa Diyos, yung pala, kayo na lang ang naiwan. Kasi kung dumalo ka once in a blue moon, nasa iyo kung gusto mong dumalo. Sabi ng banal na kasulatan, the valley shall filled. Punuan mo ang iyong pagkukulang sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi na tayo may-ari ng sarili natin. Ye are not your own. You bought with a price. Binili ka ng malaking halaga ng mahal na Panginoon ng kanyang banal na dugo. Hindi simple ang pinambayad sa iyo ng Diyos, mga minamahal, hindi simple. Ang Diyos na lumikha ng buhay mo, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos, mga minamahal, na napakalaki. Ang Diyos, mga minamahal, na pinagmulan ng lahat ng bagay na nasa atin. Sabi, God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao siya dahil gusto niyang makapiling ka sa langit. Gusto niyang bayaran ang kasalanan mo. Gusto niya linisin ang iyong kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Nagkatawang tao siya. Dahil sinabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without shedding of blood is no remission of sins. Kung walang pagkabuhos ng dugo, hindi mapapatawad ang kasalanan natin. Walang kasalanang mapapatawad kung hindi mabubuhos ang dugo. Kaya ang Diyos nagkatawang tao para magkaroon ng dugo. Amen? Kasi walang karapat dapat maging pambayad sa kasalanan, kundi ang Diyos. Kasi ang pinambabayad sa kasalanan ay yung walang kasalanan. Paano babayaran ng isang makasalanan ang kasalanan ng tao kung siya rin ay makasalanan? Kaya nga, sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, kaya ang Diyos na mismo ang gumawa. Siya na mismo, maminamal, ang nagkatawang tao kasi nga, walang taong karapat dapat. Kahit anghel nagkasala, ang mga propeta, ang mga unang mga mananampalataya, sila Abraham, nagkasala sila. Pero ang Diyos, sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, hindi siya nasumpungan ng kasalanan. Kaya walang pwedeng magandog ng para sa kasalanan ng tao, kundi ang Diyos na banal. Walang dungis, walang kasalanan. Kaya nagawa ng Diyos na magkatawan tao para sa atin. Amen? Kaya sabi, you bought with a price. Ye shall not your own. Hindi na ikaw ang may-ari ng sarili mo. Ye are not your own. Hindi ka na may-ari ng buhay mo, mga minamahal. Amen? Napakalaki ng ibinayad niya. Wala ka ng karapatan sa sarili mo. Hindi mo pwedeng gamitin ang katawan mo sa kasalanan ngayon na ikaw ay Kristiyano na. Hindi na pwedeng ikaw ang masunod na kapag gusto mong dumalo, dadalo ka. Pag ayaw mong dumalo, hindi ka dadalo. Hindi pwede yun. You bought with a price. Ye are not your own. 1 Corinthians 6, 19 and 20. You bought with a price. Ye are not your own. Hindi na kayo may-ari ng sarili nyo. Binili na tayo ng malaking halaga. Kaya nga, kung may pagkukulang tayo ngayon, panahon na para punuan mo. Kasi, pag hindi mo ginawang punuan ng pagkukulang mo, maminamal, hindi mangingimi ang Diyos na itapon ka sa impyerno. At pagkatapos kang itapon sa impyerno,
itapon ka pa sa dagat-dagatang apoy. Seryoso ang Diyos sa kasalanan, mga minamahal. Paano gagawin ng Diyos na bababa magkakatawan tao kung hindi seryoso ang Diyos? Sa kasalanan, nakita niya, hindi natin kayang tiisin. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Alam niya na hindi natin kaya ang impyerno. Pagkatapos pa ng impyerno, itapon ka pa sa dagat-dagatang apoy, tormented day and night without rest. Kung napakadali lang ng parusa sa kasalanan, maminamahal, hindi tayo pag-aaksayahan ng panahon ng Diyos. Imagine, Diyos ya, ang liit lang natin, alikabok lang tayo. Paano tayo pag-aaksayahan ng Diyos? Paano tayo pag-uukulan ng pansin ng Diyos? Napakaliit lang natin, kaya niyang gumawa uli ng tao para ipalit sa atin. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, dahil sa gusto niya tayong maligtas, gusto niya tayong makapiling sa langit. Sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that soever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Dahil yan sa pagmamahal sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga may chance pa, mga minamahal. Sabi, the valley shall fill, punuan ang ating mga pagkukulang. Ang mga burol ay tatambakan. Kung may pagkukulang ka, panahon na para pagpunuan mo yan. Hindi yung habang nadadagdagan ng taon mo sa paglilingkod sa Diyos, dinadagdagan mo ng dinadagdagan yung pagkukulang mo. Imbis na tambakan mo yung burol, tambakan mo yung libis, ang gagawin mo, hukayin mo pa. Babawasan mo pa. Ang sabi, maminamahal, para tayo'y makakita ng pagliligtas ng Diyos, ang lahat ng libis ay tatambakan. Ibig sabihin, punuan mo ang mga pagkukulang mo. Pagkukulang natin kung anong ating pagkukulang. At ang sabi, every mountain and hills shall be brought low. Ang mga bundok at mga libis ay kinakailangang bumaba. Hindi nature ang pinag-uusapan natin, mga minamahal. Ang pinag-uusapan dito, yung what is the character of a Christian, mga karakter natin bilang mga Kristiyano. Sabi, every mountain and hill shall be brought low. Ang mga bundok, ang mga burol dapat bumaba. Ang ibig sabihin niyan, we must be humble. Hindi ka papasok sa karinang langit pag meron kang malaking pride. Sabi ng Biblia, pride goeth before destruction. Amen? Ang Kristiyano, mga minamahal, katulad siya ng tupa. Ang tupa, mga minamahal, napaka-humble ng tupa. Ang tupa, mga minamahal, sipain mo yang nakaganon pa rin yan. Hindi yang gaganti. Ang tupa, mga minamahal, hagupitin mo, tahimik lang yan, lumuluwa yan. Makita mo, pag nakakita kayo ng tupa na kinakatay, dun sa magalang, maminamahal, kapag may okasyon, may tupa ang ating beloved Doc Herrera, nagkakatay siya ng tupa. Makita mo yung tupa, habang binabalatan, tahimik lang siya, umiiyak siya. Papatayin na siya, hindi siya pumipiglas. Hinahawakan lang yung paa, pero makita mo, lumuluwa siya. Hindi siya lumalaban. Napaka-humble ng tupa, mga minamahal, nakakaawang katayin. Yan po ang sinabi ng Biblia sa mga Kristiyano. Sabi, ang mga tupa ng Diyos ay mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mananampalataya. We must be humble, like a sheep. Hindi tayo kambing. Ang kambing, maminamahal, tatabi ka pa lang, susuwayin ka na. Ang tupa, nasaktan mo na, tahimik lang yan. Sinipa mo na, tahimik yan. Ang kambing, hindi mo pa nasasaling, tuturuhin ka na, susungdutin ka na sa puwet. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, every mountain and hills shall be brought low. Ibig sabihin niyan, pagpapakumbaba. Pride goeth before destruction.
Hindi ka makapasok sa langit, paminamahal, pag meron ka pang pride. Amen? Imagine tayo, aakyat pa lang sa langit. Aakyat pa lang sa langit. Pero si Satanas, nasa langit na. Because of pride, pinalayas pa. Nasa langit na yun. Tayo paakyat pa lang sa langit, hindi pa tayo nakakarating sa langit. Tapos meron na tayong pride. Si Satanas nga, nasa langit na eh. Pinalayas pa because of pride. Tayo pa kaya na hindi pa nakakayat sa langit. May pride na. Sabi rito sa banal na kasulatan, maminamahal, Proverbs 22 verse 4, Romans 12 verse 16, at Ephesians chapter 4 verse 2. Basahin po natin mga talata. Sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, talatang 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Romans chapter 12 verse 16. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong mga sariling mga haka. Efeso Kapitulo 4, versikulo 2, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Amen. Amen. Pag sinunod natin, maminamahal, ang humility, sabi ng banal na kasulatan, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and light. Ang kagantihan sa mga kapakumbabaan at pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Pag humble ka, maminamahal, pag Kristiyano kang mapagpasakop sa kalooban ng Diyos, nagpapasakop sa namumuno, yan ay humility. Amen? Sabi, ang ganti sa iyo ng Diyos, ang kagantihan sa kapakumbabaan at sa pagkatakot sa Diyos, kayamanan. Pagpapalain ka ng Panginoon, yayaman ka. Pag nakita ng Diyos yung humility mo, yung submission, pag mayabang ka, maminamal, kahit hanap ka ng kayamanan, lalayo ang kayamanan sa iyo. Tatakbuhan ka ng kayamanan, kahit maganap ka pa ng maganap, wala kang makita ni singkong duling. Kasi wala kang humility. Wala kang submission. The sign of humility is submission. Sabi, karangalan, pararangalan ka ng Diyos. Karangalan, magkakaroon ka ng karangalan. Sa eskwela, magiging honorable mention ka, magiging summa cum laude ka. Sa trabaho mo, magiging employee of the month ka. Magiging bukod tangi ka. Kasi Diyos ang magtataas sa iyo. Dahil humble ka. Amen? At higit sa lahat ay buhay. Ito yung kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya nga ang kagantihan sa kapakumbabaan at pagkatakot sa Diyos ay kayamanan, karangalan, at buhay, yung kaligtasan. Amen? At sabi, every mountain and hill shall be brought low. Kung mayroon pa tayong pride, simulan na nating tabasin ang bundok ng ating kapalaluan. Putulin mo na yung pride. Kainin mo na yung pride. Magsimula tayong lumakad sa kapakumbabaan. Sabi rito na mangagkaisa kayo sa pag-iisip. Huwag niyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong pantas sa iyong sariling mga haka. Ibig sabihin, wag pa tayong mas marunong pa sa Diyos. Huwag tayong maging pantas sa ating sariling haka. Yung akala. Huwag tayong mas marunong pa sa ating akala. Sapagkat yan po ay kapalaluan, sinabi ng banal na kasulatan. At sinabi ng buong kapakumbabaan, sabi ng Efeso 4:2, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod ay magbatahan kayo sa pag-ibig. Kung merong mga humility ang mga Kristiyano, mga minamahal, walang problema sa church. Walang division.
Walang magtatampo sa mga namumuno. Walang mag-walkout sa gawain. Walang Kristiyano na madadala sa impyerno kapag tayo po ay may pagpapakumbaba. Sabi ng Biblia, the mountain and hill shall be brought low. Ang mga bundok at ang mga burol dapat bumaba bago makita ang pagliligtas ng Diyos. Ibig sabihin yung pagpapakumbaba. Sa Biblia, maminamahal, kasama po sa signs ng true church of the living God, yung government. Sinabi rito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27 and 28, ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Ang Diyos ay naglagay sa iglesia, sabi rito, unang-unay apostol, ikalaway propeta, ikatloy mga guro, at saka mga himala, saka kaloob ng pagpapagaling, at pamamahala, pagtulong, at iba't ibang wika. Basahin natin mga talata. Unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Pakisimula po sa 27. Dito po sa 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo, about isa-isama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Efeso 5:21 po. 5:21, tsaka 1 Peter 5, verse 5. Dito po sa Efeso, Kapitulo 5, talata po 21, 5:21 ng Efeso, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Unang Pedro 5, Unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 5. ang talata po ay 5. Ngayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. 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 Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, sinabi ng Biblia, tayo'y isang katawan lamang kay Kristo. We are one in the body of Christ. Bawat isa sa atin ay sama-samang sangkap niya. Ang Diyos, mga minamahal, sabi, ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Unang-unay apostol. Sino yung mga apostol? Ang mga apostol, ito yung mga taong iniwan ang kanilang mga propesyon. Iniwan ang kanilang mga negosyo. Iniwan ang kanilang mga trabaho. Katulad namin mga manggagawa, consider apostol po kami. May mga trabaho kami noon, iniwan namin. May mga profession kami, nag-aaral kami, iniwan namin. Hindi na kami nagpatuloy sa pag-aaral. Gaya nila Apostol Pablo, Apostol Pedro, iniwan ang kanilang mga negosyo, iniwan ang kanilang mga profesyon. Yun mang ibig sabihin ng apostol. Yung iiwan nila lahat ng bagay, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Yan po ang mga apostol. Gaya ng ating beloved evangelist, beloved pastor, maminamahal, dating politician, dati siyang negosyante, maminamahal, ilang ektarya ang kanyang palaisdaan. Meron siyang mga mining. Nung tinawag siya ng mahal na Panginoon, maminamahal, iniwan niya ang kanyang negosyo, iniwan niya ang mining, iniwan niya ang politika. Gaya ni Apostol Pablo, isang dating abogado, isang dating senador, isang dating leader ng reliyon, iniwan niya ang profesyon niya. Kaming mga manggagawa, mga minamahal, may mga trabaho kami dati. Nag-aaral kami dati. Iniwan namin, maminamahal, nagpagamit sa Diyos, wala kaming sweldo. Napakahirap ng buhay namin. Gusto pa namin matulog, pero kailangan mong bumangon para manalangin ka sa mahal na Panginoon. Gusto pa namin kumain, pero hindi kami makakain dahil walang sapat na budget, dahil wala kaming sweldo. Gusto namin mapag-aral ang aming anak, hindi namin mapag-aral sa mataas na pamantasan dahil wala kaming sweldo, wala kaming pantusto sa pamilya. Kasi tinawag kami ng Diyos.
Apostol yan. Napakahirap ng buhay namin, padala kami sa mga walang makain na lugar. Binabato kami, inuusig kami. Minsan naranasan namin pasukin kami ng mga mamamatay tao, may mga itak para patayin kami, pero mga minamahal, iningatan kami ng ating mahal na Panginoon. Nabibiladan kami ng araw na matinding sikat ng araw, inauulanan kami, nagkakasakit kami, malayo kami sa pamilya, walang nag-aasikaso sa amin. Ang ginagawa lang namin, umiiyak sa Diyos na kami pagalingin. Ang hirap po ng buhay namin. Tapos, may mga Kristiyanong masaling mo lang ng konti, tisod na. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay naglagay sa iglesia ng apostol, propeta, mga guro, tsaka mga himala, at mga kaloob ng pagpapagaling. Lahat yan nasa atin. At kasama po yung tinatawag na governments, pamamahala. Governments. Kasama sa paglilingkod natin sa Diyos, yung may namumuno, may nangunguna. Kung ang isang gobyerno, maminamal, ay walang namumuno, walang presidente, tignan niyo yung mga tinatawag na anarchy. Yung walang pinuno, walang presidente, walang namumuno. Magulo. Marahas. Patapangan. Payabangan. Pagalingan. Yun yung anarchy. Yung forms of government na anarchy, yung walang gobyerno, walang namumuno. Pero sa church, gaya ng ibang mga departamento, may mga governments. Sa church, may government. Sabi, naglagay ang Diyos ng pamamahala, pagtulong, mga pagpapagaling, propeta, apostol, at mga propeta, at mga iba't ibang wika. Kaya kasama sa church ang governments. Sa governments, may namumuno, may nangunguna ang ating beloved evangelist, beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, mga beloved children, mga workers na inilagay nila bilang mamamahala, maminamahal, para sa ikabubuti natin, para tayo'y maayos na magpakumbabang maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero kahit sa ang departamento, maminamal, kahit sa gobyerno, mayroong mga rebelde. Tignan nyo sa ating bansa, ang liit ng anong bansa natin, may rebelde pa. May mga ayaw pagpasakop sa gobyerno, anti-government, mga komunista, mga terorista, ginagamit ang mga estudyante para lumaban sa gobyerno, nilalason ang isipan ng mga estudyante para wasakin ang gobyerno. Pero kapag, sabi ng Biblia, pag nilabanan mo ang gobyerno, yan ay rebellion. Parurusahan ka ng Diyos, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. How much more kapag ang gobyerno ng church ang salansangin natin. Biro nyo, pag may mga Kristiyanong tinamaan sa salita ng Diyos o mayroong nakita silang kilos na hindi nila nagustuhan sa preacher, sa mga namumuno, kailangan pang i-social media. Ang liit lang ng problema, i-social media pa. Pag ganun lagi ang mga Kristiyano maminamahal, walang mangyari sa church. Mawawala ang pagpapasakop, mawawala ang humility, mawawala maminamahal. Sabi nga ng Biblia, maminamahal, ang kariang hindi nagkakaisa ay mawawasak. Ang bawat tahanan na nagkabahagi ay hindi mananatili. United we stand, divided we fall. Kailangan natin ang pagkakaisa, at ang pagkakaisa matatamo natin because of unity. Submission. Sumunod tayo sa government, church government. Amen? Kasi kung walang church government, makita nyo, pagalingan. Kanya-kanyang diskarte kung paano magpapagaling, paano sila mamumuno, paano sila mangunguna. Magpapagalingan yan para sila ang tangaling namumuno. Magulo, lahat mag-aangad na mamuno sila pag walang church government. Pero salamat sa mahal na Panginoon, binigyan tayo ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida. Binigyan siya ng karunungan,
binigyan siya ng devotion, dedication sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nakita niyong napakamaayos ng ating banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao, nasa kaayusan, nasa in order lahat. Lahat ng mga outstation nating malalago, mararaming mananampalataya. Kaya sila pinagpala, kaya sila umunlad, kaya lumago ang gawain dahil because of submission. Ang mga Kristiyano doon, napaka-submitted nila. Napaka-humble nila, maminamahal sa mga namumuno. Sa mga nangunguna, kaya napakarami ng bilang nila. Napakarami nilang mananampalataya, mainit. Because of humility. Dito masaling mo lang yung iba. Tirahin ka na sa social media. Panginoon ko naman, napakalit lang ng problema. Hindi naman dapat. Sabi ko nga sa inyo, yung tupa, kinakatay na, umiiyak lang. Yung tupa. Sipain mo na yung tupa. Makita mo hindi gumaganti, nakaganon lang yan. Sipain mo ganun lang yan. Tapos, ihiga mo. Habang nakita niya yung panaksak, yung ipansasaksak sa kanya, nakatingin lang siya, umiiyak. Umiiyak siya. Ganun ang tupa. Ganun dapat ang karakter ng mga Kristiyano. Gaya ng tupa, sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon, gaya ng ating mahal na Panginoon, sabi, hindi siya gumanti. Ang dami niyang sakripisyo, pinagmumura siya, pinagduduraan. Pinako siya sa krus, ginulpi siya, sinibat siya. Pero sabi niya, Ama ko, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun ang totoong halimbawa na dapat tularan ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya tandaan po natin, mga minamahal, kailangan nating magpakumbaba. Bago dumating ang ating mahal na Panginoon, hindi tayo papasok sa karya ng langit. Sabi, every mountain and hill shall be brought low. Ang ibig sabihin niyan, you must be humble. We need humility. Tinawag tayo ng Diyos para tayo po, maminamahal, ay magmana ng karyaan ng langit. At ang susi ng karyaan ng pagpasok sa karyaan ng langit ay humility. Amen? Kung si Satanas nasa langit na, pinalayas pa because of pride. Because of pride. Nasa langit na yon, tayo papunta pa lang. At ang sabi pa po, maminamahal, the crook shall be made straight. Ang mga likuli-kong daan ay dapat tuwid. Pag gusto mong pumasok sa karya ng langit, maminamahal, kailangan going straight ka. Amen? Going straight, hindi yung paliko-liko. Kristiyano ka na, marami ka pang monkey business. Kristiyano ka na, marami kang ginagawa ng masama. Liko-liko. Kristiyano ka na, paliko-liko, pasuray-suray ka pa sa lansangan kasi lasing ka. Yung diretsong daan, lumiliko sa iyo dahil sa kalasingan. Ang aakit sa langit, maminamahal, going straight. Ang mga palikulikong daan dapat ituwid, sabi. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9, hindi niyo ba nalalaman na mga liko ay hindi magmamana ng karyaan ng langit? Ibig sabihin ng liko, lahat ng anyo ng kalikuan, lahat ng anyo ng kasamaan, pagmumura, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pakikisalamuha sa mga sanlibutan, paggawa ng mga mahalay na kasalanan, ay liko, kalikuan yan. Sabi ng 1 Corinthians 6:9, basahin natin, at isunod natin 1 Thessalonians 5:22 and 23, lahat ng anyo ng masama. Dito pa sa unang Korinto, chapter 6, verse 9, o hindi ba ganinyo nalaman na mga liko ay hindi pagsipagmamana ng karyaan ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapit, niya mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapit sa kapwa lalaki. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, 22 and then 23. 5:22 and 23.
Sabi po dito, dayuan ninyo ang bawat anyo ng masama at pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ang mga liku-likong daan, maminamal, ito po yung mga kalikuan, mga kasalanan. Panahon na ituwid natin ang ating buhay Kristiyano. Wala nang monkey business. Lumakad na tayo, maminamal, ng going straight. Lahat ng anyo ng masama, sabi, layuan nyo lahat ng anyo ng masama. Dapat anyo pa lang, nakikita mong anyo pa lang ng kasamaan. Lumalayo na tayo. Amen? Nakita nyo, nabasa natin lahat ng anyo ng mga tinatawag na kalikuan, nandyan, naka-specific. Pagmumura, pakikiapid, pangangalunya, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, mga pakiapid sa kapwa lalaki. Kailangan going straight. Sabi, napakabanilin tayo ng Diyos sa ating katawan, sa ating kaluluwa, at sa ating espiritu. Kaya nga, nung inihandog natin ang ating buhay sa Diyos, maminamal, sabi, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Ngayon, i-renew natin yung ating rededication. I-renew natin ang ating vow. Ngayon, panahon na muli nating ialay. Sabi, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Maging karapat-dapat sa Diyos ang ating pagsamba ngayon, which is your reasonable service. Huwag tayo magsiayon sa libutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Huwag tayong sumunod sa agos ng mundo, mga minamahal. Taon-taon may mga nababagong mga uso, may mga bagong usong damit, usong buhok, usong sapatos, usong itsura, pero tayo, hindi dapat tayo nagbabago. Sabi na kayo'y magbago sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Huwag tayong magsiayon sa sanlibutan. Kung ano yung nasa isip ng sanlibutan, nakita nyo ngayon? Ang sanlibutan, maminamahal, pahalay ng pahalay ang suot. Dati, hapit lang, hapit. Ngayon, paiksi ng paiksi, hindi pa tapos tahiin, sinusuot na. Kita na yung pusod, kahit yung pusod niya, binahayan na ng gagamba. Ang lakas pang naman loob magpakita ng pusod dahil uso. Uso kasi. Sabi ng Biblia, huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Meron tayong sinusunod. Ito po yung moda na galing sa ating mahal na Panginoon. Pakabanilin nyo, sabi magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay, sa katawan, sa kaluluwa, at sa espiritu. Amen. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, hindi nyo ba nalalaman na kung kanino nyo inihandog ang inyong mga sangkap na pinakaalipin, ito ang inyong nagiging Panginoon? Ibig sabihin kung saan ka sumusunod. Sumusunod ka sa kalayan. Sanlibutan ka. Sabi, ang pinaglilingkuran mo ay si Satanas. Pero kung sumusunod ka sa katwiran, sumusunod ka sa kabanalan, ang sinusunod mo ay ang Panginoong Hesukristo na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ang paglilingkod sa Diyos, maminamahal, hindi porket nasa gawain ka, naglilingkod ka sa Diyos, hindi. Kung kanino mo inihandog ang iyong sangkap ng iyong katawan, ito ang iyong Panginoon. Pag ang iyong sangkap inihandog mo sa demonyo, sa kaalayan, sa kasalanan, sa bisyo, ang pinaglingkuran mo si Satanas. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan sa impyerno. Pagkatapos niyan, itapong ka sa dagat-dagatang apoy. Pero kapag ang sinunod mo ay katwiran, kabanalan, sabi, dadaling ka ng Diyos sa buhay na walang hanggan, doon sa piling ng ating mahal na Panginoon, walang hanggang kagalakan. Amen. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, what will God do when Christian rededicate
their lives. Ano, mga minamahal, ang gagawin ng Diyos sa mga Kristiyanong iniaalay muli ang kanilang buhay sa Diyos? Basahin po natin yung uling talata dito sa 2 Chronicles 7 verse 14. Kalawang Kronika, Kapitulo 7, talatang 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang titinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Amen. What will God do when Christians rededicate their lives? Sinabi rito, mga minamahal, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Pagagalingin niya ang ating lupain. Ngayon, mga minamahal, hindi matapos-tapos ang virus na yan. Kita nyo, pagkatapos lang nito, mga minamahal, pagdating ng mga isang linggo, maghihigpit, magkakaroon na naman ng lockdown, magkakaroon na naman ng tinatawag na level 3. Ang Metro Manila, ewan ko lang kung dito, kung anong level. Ibig sabihin ng level 3, lockdown. Iniba lang nila yung pangalan, level na, hindi na lockdown kasi natatakot ang tao pag narinig yung lockdown. Nagpa-panic buying sila. Yung iba naman nagpa-panic lang, walang buying kasi walang pera. Pinalitan nila ng level 3. Ibig sabihin ng level 3, lockdown yan. Maghihigpit na naman. Wala na namang pwedeng lumabas. Pwedeng sumakay, pumasok sa mga department store pag wala kang vaccine. Yan ay patunay, maminamal, na malapit na talaga ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Alam nyo, mga minamal, dito sa Pilipinas, biyahin tayo ng ilang years. Biyahin tayo ng mga 10 years o 5 years. Sa Sweden, tapos na sila sa vaccine, maminamal, ng yung dose 1, dose 2, dose 3. Tapos na sila ng dose 3. Naturukan na sila ng 3 beses sa vaccine. Ng vaccine kontra virus. Ngayon, yung vaccine pinalitan na ng microchip. Yun pala ang purpose niyan. Gusto lang kontrolin ang mga tao sa buong mundo. Kokontrolin lang nila. Kaya nga, dinaan sa health protocol, kunyari. Pero, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, mga minamahal, hindi tayo hangal sa lalang ng dyablo. Hindi tayo hangal. Alam natin kung ano ang tama, kung alin ang mali. Pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi, if my people, which shall call by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Pag sinunod mo yan, walang tatalab na sakit sa iyo. Invento kasi ng tao yan. Sinasaboy sa hangin. Pinasasama sa hangin. Yan ay man-made virus. Pero kung tumawag ka sa mahal na Panginoon, sabi, if my people which shall call by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, ang gagawin ng Diyos pag muli mong inalay ang buhay mo sa Diyos, then will I hear from heaven. Pakikinggan ka ng Diyos mula sa langit and will forgive their sins and will heal their land. Pagagaling ko ang kanilang lupain. Sa panahon ni Moses, maminamahal, sa Egypt, nagpadala ng 10 salot ang Diyos. Pero yung bahay, yung lugar nila, na kung tawagin ay Gosen, isang bayan na doon nakatira ang mga anak ng Diyos, ang tawag ay Gosen. Walang nagkakasakit. Ang buong Ehipto, nagkaroon ng salot, sila'y namatay. Ang mga hayop nila, nagkamatayan ang kanilang mga panganay na anak. Halos naubos ang mga Egyptian. Pero sa Gosen na tinitira ng mga anak ng Diyos, mga minamahal,
walang tumalab na salot sa kanila, walang epidemya na tumalab sa kanila, dahil sinabi ng Biblia, "Then I will hear from heaven and forgive their sins and will their land." Pagagalingin ko ang kanilang lupain. Walang sakit na darating sa iyo kung titinggin mong masikap ang tinig ng Panginoon. Walang karamdamang darating sa iyo sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na manggagamot. Amen? Kaya maganda tayo mga minamahal. Ibig sabihin niyan, anytime mag-rapture. Kasi nasa Bible, hindi na natin mararanasan yung tatakan ng 666. Hindi na natin mararanasan. Kaya ganitong sistema ng forms of government na kinokontrol na tayo, susunod dyan, microchip na. Yun na yung tatakan ng 666. Pero bago mangyari yan, mag-rapture. Mag-rapture. Amen? Magra-rapture at ikaw ay kukunin ng ating malapang na hindi ka makaranas na tatakan ng 666. Amen? Dahil iingatan ka ng malapanginoon, gagabayan ka. Walang sakit na tatalab sa iyo, maminamahal. Amen? Bago dumating ang tatakan ng 666, mag-rapture. At ito ang mga signs ng rapture, maminamahal. Take note. Basahin natin Revelation chapter 11, verse 13 and verse 15, lilindol. Lilindol. Kaya kapag lumindol, asahan mo yan. Pag hindi nag-rapture, maraming magigibang mga building. Pero, pwedeng mag-rapture habang lumilindol. Kasi lilindol, pag nag-rapture, lilindol. Nasa Revelation 11, 13 hanggang talo ng 15. Basahin natin ulit talata. Dito po sa Revelation chapter 11, 13 and 15. At ng oras na yun ay nagkaroon ng isang malakas na lindol. At nagiba ay 10 bahagi ng bayan. At may nangamatay sa lindol na 7,000 katao. At mga iba'y nangatakot at nangagbigay ng kalwalatian sa Diyos ng langit. Sa 15. At tumihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ang kaharian ng salibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo ay siya'y maghahari magpakailan-kailanman." Amen. Amen. Yan po ang rapture, maminamahal. Amen. Sabi ng Biblia, at umihip ang ikapitong anghel, the 7 trumpets of God. Sabi, at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit, nagsabi, ang kaharian ng salibutan naging sa ating Panginoon at sa Kristo, at sa kanyang Kristo at siya'y mag-aari magpakailanman. Bago nagkaroon ng rapture, lumindol. Sabi ng verse 13, nagkaroon ng malakas na lindol. Nagiba ang 10 bahagi ng bayan at namatay sa lindol ang mga 7,000 tao. At ang iba'y natakot at nagbigay ng kalatian sa Diyos ng langit. Kaya sa verse 15, the kingdom of this world they become the kingdom of our Lord. Ibig sabihin, bago mag-rapture, lilindol ng malakas. Akala natin karaniwang lindol lang, pero nag-rapture na pala. Kasi mabibiyak ang lupa. Lilindol, bibiyak ang lupa. Una kukunin yung mga Kristiyanong namatay. Dadalhin sila sa langit. At ang pangalawang kukunin ang mga mananampalatayang nabubuhay, tayo ay babaguhin at dadalhin ng Diyos sa langit at makakapiling natin ang mga namatay na Kristiyano at tayo'y sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Amen? Kaya kailangan nating i-rededicate ang buhay natin habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahalang Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, mawi tayo sa ating pinakamamahalang Panginoon, maminamahal. Tayo po'y dadako sa ating banal na hapunan, maminamahal, linisin natin ang ating mga puso. Sabi ng banal na kasulatan, ang mga burol ay dapat tambakan. Ang mga libis ay tatambakan. Ang mga bundok ay ibababa. At ang mga liko-liko ay itutuwid. Ibig sabihin, ito po ang dapat natin gawin para tayo po'y maging handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahalang Panginoon. Awitin po natin ang awiting siya sa atin mo ako.
Mga minamahal, habang inihanda po natin ang ating sarili sa pagsalo sa banal na hapunan, magsisipo tayo habang tayo umaawit, mga minamahal. Hallelujah. Gawin po nating panalangin ang awiting ito. Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasayaw, lumulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaway kang katawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Panginoon, Magsisipo tayo, mga minamahal. Sasalo tayo sa banal na hapunan na kailangan na may malinis na puso. May pagpapakumbaba, mga minamahal, humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong abad ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Hallelujah. Kasalanan ako'y Hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat Sa kabanalan mo. biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Mga minamahal ko, meron na tayong lahat ng katas ng ubas. Iniling ko po na sama-sama po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal, napakalaki ng isinakripisyo ng mahal na Panginoon para tayo'y maging tunay na anak ng Diyos. Napakahirap ng kanyang dinanas sa krus ng Kalbaryo. Napakahirap. Hindi, kahit karaniwang tao, hindi niya matitiis. Hindi niya makakayanan, mga minamahal.
ginawa ng mahal na Panginoon yan dahil sa atin. Habang siya'y nakapako sa krus, ang nasa isip niya ay tayo. Hindi niya iniisip ang kanyang kalagayan, mga minamahal. Tayo pa rin ang nasa isip niya. Hirap na siya. Pero tayo ang nasa isip niya. Gusto niyang makapiling tayo sa langit. Gusto niya lahat tayo, mga minamahal, makarating sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Napakadakila ng Diyos na pinaglilingkuran natin, mga minamahal. Kung hindi tayo nagpapahalaga sa ating kaligtasan, ang Diyos, pinahalagahan niya ang kaligtasan natin. Gusto niya lahat tayo'y maligtas. Ibinigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal. Diyos, nagkatawang tao. Walang pag-ibig, wala nang dakilang pag-ibig, sabi rito, ang ibigay ng isang taong kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Wala nang pinakadakilang pag-ibig. Hallelujah. Bago tayo dumako sa banal na hapunan, mga minamahal, ating pong patanggapin ang ating bisita. Itaas niyo po yung mga kamay, sumunod kayo sa panalangin, mga baguhan. Itaas niyo po yung mga kamay. Sumunod kayo sa panalangin, magsisip po kayo, mga minamahal. Sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po'y isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Mula nang ako po'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Dakilang Diyos, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, sa tarin ng aking buhay, iligtas mo po ako sa ng aking mamalo sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Panalangin natin sila, mga minamahal, dakilang Ama sa langit, o Diyos. Dalangin po namin mga bagong kapatid namin, mahal na Panginoon. Gusto po namin silang makasama sa langit. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon. Buksan mo ang kalang mga puso, ang kalang pangunawa sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi naman ito ang una, tuloy na kalang paglilingkod. Dito na maging simula. Pangawakan mo sila, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang dalhin sa iyong gawain. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ating mga bisita, magpabautismo po kayo, mga minamahal, bago ang ating banal na gawain, bago matapos ang ating gawain, magpabautismo po kayo mamaya. Mga minamahal, kung kayo po'y decided magpabautismo, pwede po kayo makasalo sa banal na hapunan. Mga minamahal, na ito po'y exclusive para sa mga tunay na anak ng Diyos. Pero kung kayo po'y decided na magpabautismo, pwede na po kayo sumalo ng banal na hapunan. At mga minamahal, sa mga kapatiran ko, sama-sama po tayo manalangin muna. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan sa ating mga bisita. Manalangin po tayo, mga minamahal, sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit pa ulit-ulit tayong nagkakamali, kahit pa ulit-ulit na tayo nagkakasala, bukas ang kanyang palad, tatanggapin pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Ilang beses tayong nadarapa, ilang beses tayo nagkukulang, nagkakamali, mga minamahal. Hindi niya tayo ginagantihan ng kasamaan, mga minamahal, sa ating kasalanan. Handahan niyang tayong tanggapin. Bukas ang kanyang palad, mga minamahal, kung tayo po ay manunumbalik lamang sa kanya. Tayo po'y sama-samang manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa aming pagsalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Linisin mong aming mga puso. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na bawat kahinaan namin, bago ka bumalik, mahal na Panginoon, mapaglabanan namin, mapagtagumpayan namin. Alisin mo lahat ang aming mga kapintasan, mahal na Panginoon. Ang aming mga natitirang kahinaan, gawin mo kaming karapat-dapat. Linisin mo ang aming mga puso, mahal na Panginoon, maging kabahagi sa banal na hapunan, mahal na Panginoon, namin isasagawa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Kindly po, mami, na malawakan po natin ang tinapay. Ito po'y nagsisimbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y simbolo ng katawan ng mahal na Panginoon na sinabi ng Biblia na
nagkalasog-lasog, nagkaputol-putol, mami na mahal. Sinabi ng talatang 24, at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putolan dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisikain bilang pag-alaala sa akin. Kainin natin na sabay-sabay ang tinapay, mami na mahal. Hawakan natin ng saro, hawakan natin ng katas ng ubas. Ang sarong ito'y simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Sabi ng 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo to sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating inumin, mga minamahal. Damin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Patuloy po tayong umawit. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Upang ako ay masigit. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Sino Hallelujah! ay tutumbas na sa'yo? Purihin ka, mahal na Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Upang ako ay masigit. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang pupurihin hanggang sa walang hanggan.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Mga minamalabang nararamdaman pa natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sama-sama nating idulog ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, ang ating mga taglay na karamdaman. Idalangin natin ang kagalingan, ang mga problema natin, mga minamahal, ano man ang ating mga prayer request, ano man ang ating mga kahilingan. Hallelujah, muhi tayo, taglay ang kagalakan, taglay ang revival ng ating pananampalataya. Sama-sama po tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, sama-sama po naming idinudulog sa iyo lahat ng mga karamdaman, mga problema, mga natitira naming mga kapintasan at kahinaan. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Alisin mo ang aming mga natitirang kahinaan, mga karamdaman, mga problema, bigyan mo ng kalutasan. Mala Panginoon, i-revive mo ang aming pananampalataya, dakilang Diyos. Sa panibagong taon na muling ipagkakalubos sa amin, mala Panginoon, dagdagan mo ang aming kainitan, ang aming katapatan. Higit sa lahat, mala Panginoon, ang aming dakilang pag-ibig sa iyo, mala Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong nalalapit na pagbabalik, mala Panginoon. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. At ang kabilang kamay, ipatong niyo po sa bahagi ng inyong katawang may karamdaman. Banggitin niyo po ang pangalan ng sakit, mga minamahal, mga problema, sabihin niyo malutas. Lahat ng gawa ng kalaban, di mga kahinaan. Hallelujah, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus. Demos of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Lahat ng uri ng mga karamdaman, pinalalayas namin. Lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus. Vices began, problem dissolved in the name of Jesus. Hallelujah, demons of pride, demons of vain and glory. Cast out vices, cast out in Jesus' name. Hallelujah, demons of weaknesses. Lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, deliverance in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Vices begun, problem dissolved, poverty cast out in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayong lahat, mga minamahal, sabay-sabay tayong sumigaw, tayong tumatalon. Mga minamahal, sinabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Mintiin natin, mga minamahal, na makarating sa langit dahil pag hindi tayo nakarating sa langit, meron ng impyerno, meron pang dagat-dagatang apoy. Pagsisisihan natin, bakit? Mga minamahal, lumabas pa tayo sa mundo, bakit ipinanganak pa tayo? Pero hindi mo pagsisisiyang ipanganak ka. Kapag patuloy ka, naglingkod sa Diyos at nakarating ka sa langit, mga minamahal, walang kagalakan, walang hanggang kagalakan, matamasain natin. Sabi, magsulundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala niyo sa langit. Sabay-sabay sumigaw, abang tumatalon, mga minamahal, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga minamahal. At bago tayo...